Hello guys, part 2 tayo, no? Dahil may mga busy, may mga tao kanina. So, shoutout muli sa ating mga commanders. Lalo ng ating mga solid commanders. How are you today guys? Okay? So, yun no, balik tayo doon sa hearing expedition. Totoo lang yung kanang hearing na ginagawa is um, illegal yun, no? They are parang nag-fishing expedition sila, no? Nangahalungkat ng ebidensya na bagkos na desisyonan na nilang sufficient, then dapat in-endorse nila yon sa Senado, no? Kasi yan doon ang hearing-hearing yun. So maano ka na yung lahat, tingnan mo lahat yung mga nagkukumahog na yan, makakaliwa sila na dahil maubos-ubos na sila dong Duterte regime, no? Yung kapanahon ng Pangulong Duterte, maubos-ubos. Kaya ngit-ngit yan sila nang si Vice President naman nanalo. Okay, alam naman nating lahat na nabudol talaga tayo, no? Kaya hindi naman to strong president yung nandito ngayon sa atin, no? Na lahat tayo nabudol. So, ganun ka weak na leader, no? Wala akong nakitang ibang leader, no, na napaka-weak. Kahit si Cory Aquino wala namang knowledge yun how to manage the Philippines. Pero dahil marami din naman siyang mga kaibigan na mga so doon siya doon siya umano ng mga thoughts, no, how to handle the situations. Not like this government, Marcos, no, Junior, wala guys, wala. Alam mo kung bakit? Nung siya ay nagsalita sa kanyang suna na mahiya naman kayo, until today, there is no such person na bitay, no, supposed to be mga serious crime yun, mga pinagagawa nila, ang nakawin nila yung pundo ng bayan, gagawa ng project, ghost project, that is subject for firing squad or electric chair, mga ganon, heinous crime yun guys. Pero until today, wala, kung ano-anong mga pinagagawa nila para takpan, kunwari iimbestiga para ang investigation ay malihis, no, doon sa mga tamang tao na mga nagdidirect o mga nakakinabang, ililihis nila doon sa mga bulati, sa mga bulinaw o sapsap, tamban, yun, no. Pero ang tunay na mga makasalanan, walang kaso. Okay? So yun, the reason why gusto nilang i-impeach ang Vice President, because Vice President is very strong yung kanyang popularity until 2028. She's become a new president of Philippines. Okay? That's why takot na naman itong mga kaliwa dahil bulbuldusin talaga sila, ubusin, no. Marami akong mga kakilala, mga kaliwa, no. Lang, maging realidad lang tayo, no. Ang inyong pagiging makakaliwa, no, buksan na niyo yung mga mata at tinga. Anong size ng yung pinaglalaban, wala namang, for a matter of 60 years at ako na, wala namang bearing yung inyong pinaglalaban. Okay? That's the reason why na ang mga universidad natin, pugaran na ninyo, doon kayo nang recruit. Kawawa yung mga kabataan na recruit. Pagpunta ng kabukiran, napapatay ng mga sundalo. Okay? Sa encounter. Tapos, ang mga magulang ng mga nagpaaral sa kanila,
wala na, hindi na rin nirespeto ng mga kabataan na nasira ninyo ang kanilang kinabukasan. Okay? And that's the reason why, dahil alam naman ng mga tao na kayo yung mga nagkukumahog para mag-recruit ng mga ganyang mga kabataan, galit na galit talaga kayo sa mga Duterte. Hindi na ninyo yan at ang mga Duterte hindi rin naman natatakot sa inyo. So, ito lang. Devil versus God, no? Side of God, hindi niyo kayang puksain yun. Mapupuksa kayo pero yung side ng kabutihan, hindi talaga niyo kayang in fact, ilan na lang kayo, dapat tsugi na kayong lahat mga animal kayo. Okay? So that's the reason why yan sila gadon, yung mga ano yun, abogado dyan na taga ano, no? To impeach, mga bayad yung mga animal na yan. Okay? Hindi yan kikilos na. Kailan kayo magiging totoong mga animal kayo, no? Na kayo? Dahil oras na hindi nyo matuluyan man ninyo, sabihin na natin, dahil pagdating sa Senado, yan si Pampilalaksay, no? At saka si Big Sungot Sotos, no? Sila na dati kalaban niya sila ni Marcos sa no? Presidential election. Ngayon, sinabi ko na yan sa mga vlog ko noon na may mga plano yung dalawang yun. Pero mag-aaway din yan dahil hindi naman papatalo si Baclalakson na si Soto ay maging siya, wala. So mag-aaway din tong dalawa. So ganon guys. Sila yung kung anong mga ginagawa nila, kung kuha ng mga testigos na mga palpak naman, makita mo mga kriminal, kidnapuran sa leader, kakilakilabot na gagawin nilang Diyos ko, what happened, no, sa mga Pilipino, naging bubo na itong mga Pilipino na to. At kahit kami mga matatalino, naaambunan ng inyong mga kabubuhan ng mga animal kayo, sa totoo lang. Lalo na yan si Laila Sabadi Lima, okay? Hindi nahiya, no? Na yan ay balik sa kulungan niya, animal na yan. Okay? Or hindi lang kulong, dapat yan firing squad din, parang si Kasi pag nawala ang mga yan sa bansang Pilipinas, babalik na sa linaw ang ating mga buhay. So yung mga hayop na yan, yun sila yung nagpapagulo sa ating lipunan. Okay? Ang mali, babalaktutin nila ang batas. Pindalok. Talaga ito si Saba. Kaya darating ng panahon na mawawala ito sila. Okay? Mawawala. Dahil yun ang yun lang naman ang dahilan kung bakit ito mga ito ay hindi talaga nagiging bida, puro kontrabida ang dating. At hindi uubra, alam naman ninyo sa mga sine, talagang talo palagi ang mga kontrabida. Kaya kailangan nating ituwid, no? Tuwid para alang-alang sa mga kabataan na sumisibol sa ating lipunan. Kawawa sila, no? Oras na pinagnanakawan ninyo na lang palagi. Yung yun sila sa dark side, no? Hindi naman yun sila makahulag po sa gobyerno kasi mga kasabwat ang mga yun. Okay? Imagine yung mga malita-malitang mga pera na inaano ng 18 Marines, no? Soldiers. Wala rin nangyayari. Okay? So bakit? Ganito na ba tayo talaga ka mga loko-loko, no? And then yung taong inaasukahan, yung inanuhan ninyo ng dumi, yung Vice President natin, 120 million compared sa trillion, billion na ninanakaw ng mga tao, wala pa rin nakulong. Okay? And then ang inyong focus, kahit tayo nagkagutom-gutom na, dito tayo sa crisis ng gasolina dahil may kira sa Middle East,
Ang nangyari, nakatutok kayo sa walang kakwinta-kwintang mga bagay. Impeachment na alam mo naman ninyo ang pag-impeach ninyo ang dahilan na ang charge ninyo ay yung 120 million na confidential fund. Alam naman ninyo pag sinabing confidential, it means confidential yan. Okay? So dapat, kalimutan na natin to, no? Hanap tayo ng ibang reason. Yes, ma'am. Sa baba, ma'am, maniba lang. So, 32, ma'am. Mainom pa dyan, ma'am. Pero yung dala-dala mo, maniba lang na yan, ma'am. Inom na rin yan. So guys, sorry guys, no, may customer tayo. Siyempre, business and vlog. Okay? So, wala namang income pa ito yung ka-wonders for a month of 2 years na nag-vlog tayo. Mag-3 years na wala pa tayong income. Ay, binasingil yung table kasi hindi naman tayo nag-ano ng mga donations or para sa mga gustong mag-join pang-kape man lang ng inyong lingkod. Okay lang yun, no? No problem. The important is na naka-ano tayo, nagbablog tayo na at nakikipag ano din tayo sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Okay? Kung what is anong mali, inaanuhan natin, pinipinturahan natin yung mga dumi. Okay? So yun, si Ka-Wonders. And then guys, yung to make clear lang, no, ang charges kay Vice President, no, yung kasong inano nila, yung binigay ni Marcos Jr. na confidential fund kay Vice Sara, and then that was December. Okay? December, so a matter of ilang days na lang, pag hindi mo kasi yun na ano na ipamigay doon sa dapat mong pamigya, yung batas nagsasabing ibabalik yon, kukunin yung pera. So paano yung kung nakapag-deal na ako, no, si ang ating vice, kasi ang vice natin ngayon, ang ating vice ay talagang ang nakikipagkumbati siya doon sa mga makakaliwa. At yan mga kakaliwa na yan, malinaw nandyan sa himpilan na gustong-gustong patalsikin yung Vice President. Okay? So, sana magtagumpay sila. Ako yung magsasabi sa inyo na ang Inday Sara, ang Vice President, naka-replicate na yan. Marami ng Inday Sara na nandito sa ating bansa. Okay? Tisod man nila yan. No? So, kanilang mga gagawin hanggang sa Senado, mayroon ang akala nila tapos na lahat. No way. Mayroon pa tayong may dalawa pang kapatid yan, si Pulong.
capable din yun para maging presidente. Mas strong enough yun kay Inday Sara. Okay? So, huwag kayong magkakamali. Huwag kayong magkakamali. Dahil, akala nyo, na-impeach yun si Sara, si Inday Sara, panalo na kayo. Naka-replicate, naka-ano na yun, replicate na yung Inday Sara Duterte. Ano man ang mangyari, mapatalsik man ninyo si Inday, hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang mga ano, mayroon kayong mga duplicate. Kaya, pagsisisihan ninyo. Alam mo yun, biblically, no, tapatin mo kayo. The wages of sin is death. Kamatayan. Alam ni Bini Atras Abante yan. Okay? Ito namang Bini Atras Abante, nagkakapal na lang talaga ng mukha itong animal na to. Nagpatubo ng sungay, hindi na inisip na siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Mabutit hindi ka sinusumpa ng iyong mga membro. Napakahirap. Yung pera mo, Bini Atras Abante, hindi mo kayang dalhin yan sa langit at sa impyerno. Okay? Bigay mo man yan sa inyong mga katutubo, yung mga sibling, mag-aaway-aaway ang mga yon. Yun ang karma ng Diyos dahil binibigay sa mga tao makasalanan. Okay? Kaya mas maganda pang mawala ang kayamanan. What a profit a man that you gain the whole world. Diyos ko naman, Bini Atras Abante. Pastor ka, ministro ka na animal ka. Alam mo yun, no? Sabi ng Biblia, what a profit a man that you gain the whole world but you lose your own soul. Nakakainis ka, no? Dahil there are many souls na na-stumbled it because of you devil. Yan na, naka ano si Diablo sa yung likuran. Hindi mo pansin yan. Mahiya-hiya ka sa Panginoon. Huwag kang mahiya sa iyong mga pamilya, sa iyong anak, sa iyong asawa. Mahiya ka sa Panginoon. Bini Atras Abante. Magbago ka na habang hindi ka pa sinisintensya. Si Diablo ang taga-sintensya, may daladalang pangawit po. A bastard, the sons of God. Anak ka ng Diyos, pero si Diablo ka kumakampi. What kind of mammal you are? Dapat ikaw nangangaral, ikaw ngayon lang nag-ano dyan, huwag natin gawin ito dahil ito'y mali. Ito'y hindi karapat-dapat. Tayo ay umayon doon sa tama. Okay? Hindi natin pwedeng anuhan or mag-join o ano tayo, no, doon sa mga makasalanan. So yun, sana Atras Abante, tamaan ka na ng Gia. God, hindi ka na mahal ng Diyos kasi hindi pinababayaan ka na maging ganyan. Yan ang ano, may free will tayo eh. Sinadya mo yan. Sa at Diyos ay pag-ibig, He didn't want na mag-suffer tayo sa ating journey, but nasa atin yun, nasa atin. Tapos na ako dyan, nagdaan ako sa mga mga kapalpakan sa buhay din, pero mas sobra ka dahil palagi mong pinuputikan
ang iyong pananampalataya, ang iyong isip ng pananalapi. Hindi ka nag-iisip na ang Diyos, ang biyaya niya ay napakasapat. Anin mo yan. Malita-malitang pera. Kung ang kaluluwa mo naman at marami kang kaluluwang na Istanbul, ay hulog mo sa bangin ng impyerno. It is a time na mag-recourse ka. Ibalik. Ikaw ay nagtitimon sa iyong sarili. Hindi si Diablo. Sabihin mo lang, get thee behind me, devil. Umalis ka sa akin. Because ako'y anak ng Diyos. Ganun lang kasi. Hindi ka naman Magkano po sa avocado? 180 ang kilo, ma'am. May tinapon. Oo, ma'am. Yung pagkaan sabi, Ma'am, 110. ha? 110 ang kilo. Kuya, may tinitong dalawa. Oo. Yung ano na? Strawberry. Yun na lang. Ma'am, 70. Ma'am, po yung 50 na lang yan. Ah. Guys, may bumili ulit. Kaya, ano tayo? So, saan tayo? No? Doon kay sa pagpuna natin kay Reverend Abanti, no? Ako kasi nagdanas ako dyan. Ayaw kong maranasan ng isang ministro yung mga kaparusahan na ano. Hanggang ngayon wala akong pagmamalaking pera, no. I'm so satisfied naman ako doon. Okay, buhay ako. At the same time, wala makikita ang Diyos na magiging kapighatian ng aking paglalakbay o journey dito sa buhay na ito. Okay? Lahat ng mga kasalanan ay pagbabayaran natin yan. Lalo na tayo mga Kristiyano. Dumaan ako doon. I suffer a lot. Okay? Nagawa ko eh. Kamali ako. Gumapang ako. Okay? Gumapang. Ni isa man walang may bumuhat o umalalay sa akin. Family ko rin, asawa ko rin. So that's the reason why na napakasakit pag may brethren tayo nakikita na ganyan, mas malala pa sa mga nangyayari sa buhay. So it's only turn back to the sin. Kalipuran ng kasalanan.
humingi ng kapatawaran sa Diyos, He is willing to forgive us. Alam yan ng ating kapatid. Alam yan. So, the only things that may ano natin, may tulong is a prayer. Come back to the Lord. Iwanan mo yung mga ano na yan, kasakiman, dahil din natin yan madadala hanggang sa wakas natin. Okay? So yun guys, no? Sa mga Kristiyanos, the only things na masasabi ko, mayroon kayong mga brethren na nakikita ganun sa spring court, yung panalangin ninyo natin, and that is the only things na because may nagagawa ang panalangin. Pray of a righteous man shall be rewarded according to the Bible. If you pray, God will hear you. Kung pinalangin mo, may mulat ng kapatid natin, kanyang mga isipan sa spiritual ulit ng mga bagay, hindi tayo maghahangad na dumami ang iyong mga salapi, ang kayamanan. So, masakit lang. Okay? Masakit lang. So, ang mga nangyayari ngayon sa ating lipunan ay napaka parang kabaliktaran. Tama ay pinapalitan ng mali. Okay? Ang mga magnanakaw ay umaapaw na. Dumadami na sa ating lipunan. Ang mga sinungaling, lalo na. Huwag nating antayin na tayo ay silaban ng Diyos. Tulad ng pagsilab niya sa anong tawag no? Dahil sobrang mga kamalian na ng mga pinaggagawa, eh, sinunog ng Diyos yung kanilang lugar. Huwag naman. Sana mangyari sa atin. Okay? So, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa, mga Kristiyanos, manalangin na lang tayo. At the same time, manatili tayong hawakan ang tama at ang katotohanan. Huwag tayong malihis at magpadala sa lagitik ng salapi. Huwag. Because sabi nga ng Biblia, kahit mapasayo pa ang kayamanan ng buong mundo at masira naman ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu, ay walang saysay. What a profit a man that you gain the whole world but you lost your own soul. Andito magtatapos ang ating balitaktakan, ang ating mga paninisi, ang ating mga pagpupuna sa mga nangyayari sa ating lipunan at ang ating mga mga senador at yung ating mga mambabatas. Naway magbago na kayo, guys. Okay? Dahil huwag niyo antayin ang karma ng Diyos sa inyo masasalubong. Hindi niyo kakayanin. Maghihirap kayo at talagang mahirap. Okay? The wages of sin is death. Sabi ng huwag niyo antayin na Diyos pa ang magparusa sa atin. So ating shoutout nga pala kina Daniel, no? Dito Daniel, my brother, dito sa katabing gusto natin, Inday, ating mga kaibigan, bagong mga member ng Kawanders. Maraming salamat sa pagla-like sa inyo at comment sa ating suporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Ating mga solid Kawanders, don't worry, no?
shout out po sa inyong lahat. Sana ay pagpalain kayo ng Diyos. Nandin sa ating mga kaibigan, supportahan po ninyo ang ating YouTube channel, Wanderers Motovlog TV. Maraming salamat po. Bye-bye.